Stella, narinig mo ba? Para sa pedantikong scholar na iyon mula sa pamilya Miller, malapit na ang pagsusulit sa Taglagas. At anong ginagawa niya? Maghapon siyang natutulog. Hindi man lang siya nagbubuklat ng libro. Iniisip ba niya na ang pagiging scholar ay kasing dali ng pagbunot ng labanos? Si Julian ay dating ang pinakasikat na natural na scholar dito sa paligid. Julian, siguradong papasa ka sa Imperial exams? Ngunit noong taong iyon, habang pumipitas ng ligaw na damo sa bundok para protektahan ako sa pagsuwag ng baboy ramo, nahulog si Julian sa bangin at nauntog at nawalan ng isip. Kasalanan ko lahat. Kaya naging simple si Julian at nawalan kami ng pinagkukunan ng kita at ang pamilya Thorne na aking pinagkasunduan, kinansela rin ang kasunduan. Kahit na nangako siyang magiging mabuti sa akin habang buhay. Luna, wala siyang panlasa. At tungkol sa sakit ng kapatid mo, hanggat may pag-asa, ipagbibili ko ang lahat ng ari-arian natin para pagalingin siya. Stella, huwag mo akong aliwin dahil sa mga nakaraang taon, lahat ng doktor sa bayan sabi walang pag-asa ang kapatid ko. Julian, pagagalingin kita. At ako, si Stella, totoo ang sinasabi ko. Kapag tapos na ako sa bukid, sasamahan ako ni Tandang sa bundok para mamitas ng mga gamit sa bahay. Sa wala pang kalahating buwan, nakaipon na ako ng 2,000 piso. Dok, tungkol sa sakit ni Julian, may pag-asa pa bang gumaling siya? Ang asawa mo ay may malaking namuong dugo sa likod ng ulo na pumipiga sa kanyang vital energy points. Sa mapanganib na lumang namuong ito, kung lumihis ang karayom, baka bigla siyang mamatay. Maliban kung makukuha mo ang retiradong Dr. Harrison mula sa Royal na Akademya ng Medisina sa King's Crest. Siya ay dalubhasa sa 13 multong karayom na teknik, espesyalista sa mahihirap na kaso tulad nito. Nasaan si Dr. Harrison? Pupunta ako agad sa kanya ngayon. Si Dr. Harrison ay may mainit na ulo. Kahit natawagin siya ng prepekto, maaaring hindi pa siya magpakita. Binibini, huwag na ituloy. Babaeng taga-nayon lang ako. Kahit may ilang libong piso ako, paano ko makukuha ang isang maharlikang manggagamot na hindi man lang makikita ang prepekto? Mahal? Huwag kang sumimangot, hindi bagay sa'yo. Eto, mahal, kumain ka ng matamis. Mabuti ang pakiramdam mo. Hoy, Stella, nasa bayan ka rin ngayon. Stella, ang porcini na kabute bukas, huwag mong kakalimutan ha, ihatid mo sila sa oras sa lupain. Ang amo namin ay naging pihikan kamakailan. Umaasa siya sa mga delikadesa ng kagubatan na isasabay sa kanyang pagkain. Huwag kang mag-alala, binata. Hindi magiging problema. Siguro, maaari kong makuha si Ginoong Sterling na tumulong. Stella, nandito ka para ihatid ang mga paninda? Makakahanap ako ng paraan para mapahinto sila. Umaasa ako sa iyo para makuha ang impormasyon. Ginoong Jones, naglakad ako ng milya-milyang daan sa bundok. Nauuhaw na ako. Pwedeng uminom ng tubig? Siya, babayaran natin mamaya. Nakuha ko. Aba, ang dami ng mga palayok ng gamot. Ginoo, nakakita lang ako ng bagong recipe. Isang lihim na lunas sa panghihina. Bilis, inumin mo. Wala pa rin. Ako, Ginoong Sterling, nakaupo sa kayamanan. Ngunit, wala akong kahit isang anak. Wala kahit isa. At nagtataka ako kung sino ang magmamana ng buong lupain na ito. Binigo ko ang aking mga ninuno. Ibig mong sabihin, may mali ba kay Ginoong Sterling? Hindi siya magkakaroon ng anak? Ito ang makakalutas niyan? Malakas ito.
Para lang iyon. Siguradong gagana ito. Nahanap ko na. Bakit napakataas? Stella, baka dapat na lang tayong sumuko? Napakaraming makamandag na ahas dyan. Isang kagat, kaya nitong pumatay ng baka. Kalimutan ang lambak ng mga ulupong. Dadaan ako sa lahat ng pagsubok. Stella, mag-ingat ka. Stella. Stella. Gumising na ang ahas. Takbo! Eto, Stella. Ito. Gamit ito, maliligtas si Julian. Stella, hindi ka nagdala ng kabuti ngayon. Sabi mo may malaking bagay ka na pag-uusapan ng personal kasama ang amo? Ano ba ang laman ng kahon na ito na makapagpapagaling sa talamak na kahinaan ng amo? Ikaw, paano mo nalaman na ang amo ay may? Ginoong Jones, kung magtatagal tayo, lahat ng yaman ng pamilya Sterling mapupunta sa kamay ng iba. Sige, sundan mo ako. Sabi ng katiwala, kaya mong gamutin ang talamak na kahinaan. Ito ang ugats ng pulang araw na tumutubo sa ilalim ng lambak ng mga ulupong. Pampagaling ito sa baradong enerhiya at dugo at hina ng sigla. Dahil sinabi mo lang na epektibo? Paano kung laso nito at niloloko mo ako? Ginoo, kung magtitiwala kayo sa akin, ibabad ito sa alak at inumin. Makikita ninyo ang kahangahangang resulta. Mainit, sobrang init. Ginoo, ayos lang po ba kayo, Ginoo? Sobrang ayos. Mayordomo, maghanda ng paliguan. Pupunta ako sa silid ng asawa ko. Stella, pumunta po kayo sa sala para uminom ng tsaa. Darating si Ginoong Sterling at magpapasalamat sa inyo ng husto mamaya. Dito? Stella. Ang ganda ng parlor na ito. Doktor na himala. Ha 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 ha. Stella, ikaw ang nagligtas sa akin. Mayordomo, dalhin ang pilak. Ngayon. Opo, Simula ngayon, Stella ay ang pinakamarangal na panauhin ng lupain ng Sterling. Hindi ako tatanggap ng kahit isang sentimo ng pilak na ito. Kailangan ko lang ng isang bagay mula sa iyo. Gusto kong imbitahan si Dr. Harrison ng lupain ng tuktok ng ulap na gawin kay Julian ang Ghost Gate 13 Needles. Si Dr. Harrison ay matigas ang ulo. Pero kung gagamitin mo ang kanyang interes, may paraan pa. Ako na ang bahala. Bobo, hanggat si Julian ay mabawi ang kanyang isip, lahat ay sulit. Mama, Luna, inimbitahan ko si Dr. Harrison na gamutin si Julian. Darating daw siya ngayon. Dr. Harrison, ikaw, paano mo nagawa iyon? At magkano ang halaga niyan? Mama, huwag kang mag-alala sa pera. Kapag gumaling na si Julian at malinaw na ang isip niya, susustentuhan natin ang pag-aaral niya para mabawi niya ang nawala niyang opisyal na ranggo. Pagkatapos, hahanap tayo ng magandang mapapangasawa para kay Luna at ipakasal siya ng marangya. Stella, huwag ka nang mag-abala. Kinansela na ang engagement ko. Sino pa ang gugustuhin ako? Tama iyan, walang may gusto sa iyo.
Ang tatay ko ang nagpapatakbo ng pinakamalaking tindahan ng butil sa bayan. Noong panahong henyo ang kapatid mo, inayos ng pamilya ko ang kasal na ito sa inyo. Ngayong walang lunas ang kapatid mo. Kaya ganon. Hindi natuloy ang kasal ko kay Luna. Marcus, sabi mo hindi ka magpapakasal sa iba kundi sa akin. Luna, matagal na tayong hindi nagkita. Lalo kang gumanda. Anong ginagawa ninyo rito? Matagal nang naputol ang kasunduan natin. Lumayo kayo sa amin. Ginang Vance, diretsuhin ko na. Inaayos ng nanay ko na kumuha ako ng ilang kerida. Tingnan mo, dahil kami ni Luna ay nagkasundo noon, kung sasabihin mo lang, magpapadala ako ng karwahe para kunin siya bilang marangal na kerida sa pamilya Thorne. Gusto mo akong maging babae mo? Ano namang masama sa pagiging babae? Kahit bilang babae lang. Mas mabuti pa rin iyon kaysa sa buong buhay mong maglilingkod sa idiot na iyan. Aray! Gagawin mo akong babae mo? Nanaginip ka! Nagpadala na ako ng manggagamot mula sa King's Crest. Isang manggagamot? Sa gitna ng kawalan, lugar na pinabayaan ng Diyos, humihingi ka ng manggagamot. Magaling din si Julian. Sinusubukan mo ba akong lokohin? Mag-isip ka man lang ng mas magandang kasalanan. Lakas loob mo kaming apihin? Ngayon ay tuturuan natin siya ng leksyon. Lakas loob mo akong basain. Lakas loob mo akong tusukin. Dr. Harrison, eto ang bahay ng pamilya Vance. Huwag kang magmadali. Dito po, Kino. Ako si Stella Vance. Kamusta, Dr. Harrison? Hi. Ay, masakit. Ang sakit na ito ay pwedeng gumaling. Narinig mo yon? Pwedeng gumaling si Julian. Umalis ka! Nagyayabang ka lang. Akala mo kaya ng matandang ito na gamutin siya ng ilang karayom? Ikaw, hintayin mo lang. Magaling ba talaga itong matandang ito? Nagpapasok ng napakahabang karayom sa ulo niya? Gagawin siyang salaan. Naku, umikot na ang mga mata ng idiot dahil sa sakit. Stella, sabihin mo sa kanya na tumigil. Stella, sabihin mo sa kanya na tumigil. Tumahimik ka. Kung masakit, ilabas mo lang. Ayoko. Mahal, mag-aalala ka. Ito na, ang huling karayom. Tapos na. Julian. Julian! Julian, anong nangyayari sa'yo? Mama! Huwag mag-panic. Itong bibig na puno ng itim na dugo ay ang talamak na pamumuo ng dugo na nagpapalabo sa kanyang isip. Susunod, sundin ang aking reseta. Pero, ang gamot na ito ay may dalawang uri.
Ang karaniwang gamot mula sa botika ay 1,000 piso bawat dosis. Kung gusto mo ng pinakamahusay, de kalidad na ginseng, sungay ng usa, at musk. Bigyan mo ako ng pinakamahusay. Sige, bihira para sa isang bagong kasal na tulad mo na magkaroon ng ganyang sigla. Hayaan mong linawin ko ito. Kung siya ay mabuhay o mamatay, lahat ay nakasalalay sa kung siya ay magising sa loob ng 3 araw. Ano kung idiot siya? Bakit pa siya gagamutin? Tama ka. Narinig ko tumigil pa raw siya sa paghinga. Higa lang siya dyan parang buhay na patay. Stella. Oh, malamang sobrang lungkot ni Stella. Huwag mong pakinggan ang kalokohan nila. Hindi ka buhay na patay. Ikaw ang pinakamatalinong henyo sa buong mundo. Nangako kang protektahan ako. Hindi ka pwedeng bumalik sa iyong salita. Kung magiging matalino ka ulit, at maging nangungunang iskolar, gugustuhin mo pa ba ako? Isang mainitin ang ulo? At naninising asawang magsasaka? Hayaan mo akong kumuha ng tubig para basain ang iyong mga labi. Stella, Stella, 3 araw na. Bakit hindi pa nagigising si Julian? Mama, hindi pa oras. Magigising si Julian. ha 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 ha. Sinabi ko sa iyo, hindi na mapapagaling ang idiot na ito. Ngayon, siya ay buhay na patay, di ba? Luna, mapagbigay ako ngayon. Nagdala ako ng karwahe ng kasal para kunin ka bilang aking nobya. Mga lalaki, kunin ang aking munting dilag at igapos siya sa karwahe ng kasal. Mga hayop kayo. Lalaban ako sa inyo. Naglakas loob mo akong saktan. Mama! Kung sino man ang maglakas loob na hawakan ng isang buhok sa kanyang ulo, dudurugin ko ang kanilang bungo ngayon. Bitch, kunin siya. Pakawalan mo si Stella. Mga basagulero kayo. Mang-aapi, tutusukin kita hanggang mamatay. Matabang manok, iluluto kita. Hindi. Tumigil ka. Idiot. Sa wakas nagising ka na. Julian, hindi ka na idiot. Huwag kang matakot. Ako na ang bahala sa'yo. Naku! Sa wakas, nakita na ni Stella ang liwanag sa dulo ng lagusan. Ikaw, idiot, tigilan mo ang mga daya mo. Kahit gising ka, ano ngayon? Ayon sa Kodigo Ming, kung may mang-aagaw ng babae, sila ay makakatanggap ng hindi bababa sa 100 latigo at ipinatapon ng 3,000 milya ang layo o sa pinakamasama, sentensiyahan ng bitay. Julian! Tunggaban siya! Ikaw! Huwag mo akong takutin! Pumunta ako para kumuha ng kerida, hindi para mang-agaw. Ang pamilya Thorn mo ay nanloloko ng timbang sa mga tao at umupa ng mga basagulero para baliin ang binti ni Shopkeeper Wang. Akala mo matalino ka? Kailangan ito ng palo. Kung mga haskang hawakan kahit isang buhok ng pamilya Vance ngayon, bukas ay magsasampa ako ng kaso sa prepekto ng Riverdale. Hulaan mo, maniniwala ba ang prepekto sa isang basagulero na tulad mo o sa akin? Ang dating nangungunang mag-aaral sa pagsusulit ng prepektura? Umalis ka! Julian, anak ko. Sa wakas, gising ka na. Julian, hindi ka na talaga tanga. Mama, nagpakamasamang anak ako sa mga nakaraang taon. Nagdusa ka dahil sa akin.
Julian, noong mga taong iyon na nagpapanggap kang bobo, si Stella ay nandyan para sa iyo sa hirap at ginhawa. Huwag mong kakalimutan ang kanyang kabutihan. Kakagising mo lang. Kukuha ako ng tubig para sa iyo. Kukuha ako ng tubig para sa iyo. Kukuha ako ng tubig. Stella? Mama, Luna, kagigising ko lang. Gusto kong makausap si Stella ng mag-isa. Pwede ba kayong? Sige, kayong dalawang magkasintahan, mag-usap kayo ng maayos. Magluluto na ako ng hapunan. Ikaw. Ano? Masakit ba? Hindi masakit. Kagabi, may umiiyak sa dibdib ko. Nagtatanong kung naging matalino ako. Gusto ko pa ba itong mainitin ng ulo? Asawang magsasaka na nagmumura pa. Ikaw, gising ka pala kagabi? Maliwanag na ang isip ko noon, medyo malabo lang ang ulo. Pero lahat ng sinabi mo, narinig ko ng malinaw. Ako, Julian Vance, ay sumusumpa. Sa buhay na ito, maging mangmang o marunong man ako, maging karaniwang tao o makapangyarihang ministro, ikaw ang aking nag-iisa at tanging asawa. Kung sirain ko ang sumpa na ito, sumpainawa ako ng langit. Sino bang may pakialam sa sumpa mo? Hindi ka na tanga. Simula ngayon, marami na. Maraming mararangal na dalaga ang lalapit sa iyo. Hindi ako sapat para sa iyo. Hindi kita hahayaang umatras. Anong tinitingnan mo? Ang sulat mo. Sulit na parang manok. Sino ang makakabasa niyan? Hoy! Sa liwanag ng araw? Nasa loob pa sina Mama at Luna? Huwag kang gumalaw. Ituturo ko sa iyo kung paano magbasa. Stella, ako na ang bahala sa pamilya simula ngayon. Kaya kong kumita ng pera sa pamamagitan ng pagkopya ng mga libro sa bayan. Dahil magaling ka na ngayon, dapat kang mag-focus sa mga pagsusulit. Ang pagsusulit sa scholar ay sa Hunyo, at ang pagsusulit sa probinsya ay sa Agosto. Medyo masikip ang oras. Kailangan nating pumunta sa bayan, bumili ng pinakamagandang mga kagamitan sa pagsulat, kunin ang utak ng baboy at mga walnut para palakasin ang utak mo. Ang mga dekalidad na brush at tinta na ito ay hindi talaga mura. Dati, ang pagbili ng gamot para kay Julian ay nagkakahalaga ng mahigit 10,000 piso. Ang natitirang pera sa bahay ay baka hindi umabot hanggang Agosto. Ubo. Sasabihin ko sa'yo, kamakailan, ang mga kabute sa bundok ay halos lahat na napitas. Ang ani ay hindi maganda. Kailangan nating mag-isip ng ibang paraan para kumita ng pera. Hoy! Tandang! Oh, naalala ko lang. Ang bakuran ng pamilya Smith ay mayroon pa rin yung mga inalagaan ko ng personal. Mahigit 100 ng matabang manok. Sa magandang itsura mo, umakit ka sa kanila at akitin mo lahat ng mga manok na iyon. Pagkatapos, magkakaroon tayo ng puhunan para simulan ang ating negosyo ng itlog, di ba? Cook! Iwanan mo sa akin. Papa! Mama! Hindi ba ninyo naiintindihan? Ito ay isang pagkakataon na minsan lang sa buhay. Chloe, si Escolar Davis ay handang turuan si Victor. Mabuti iyon. Pero ang matrikula ay 1,000 piso. 1,000 piso na lang ang natitira sa atin. Ang perang iyon ay para sa pagbabayad ng utang ng papa mo. Ang maniningil na iyon ay talagang masama. Laging nananakot na puputulin ang kamay at paa. Bago ikasal ang pasaway na si Stella, hindi ba't iniwan niya sa atin ang mga manok at ang matabang baboy? Hindi ba pwedeng ibenta na lang lahat para mabayaran ang utang? Kapag nag-aral si Victor kay Escolar Davis At natuto ng tunay na kasanayan. at makapasa sa pagsusulit sa Taglagas, siya ay magiging isang scholar. Tama si Chloe. Walang panganib, walang pakinabang. Mama,
Ang pagbibigay lang ng pilak ay hindi sapat. Kailangan nating maghanda ng isang magandang handaan para aliwin si Escolar Davis. At imbitahan din si Stella at ang asawa niyang idiot. Bakit imbitahin ang malas na iyon? Hindi ba sapat ang masamang kapalaran? Mama, Hindi mo maintindihan. kung ang idiot na iyon ang magiging kontraste, makikita ni Escolar Davis kung gaano kahusay si Victor. Iyan ang aking matalinong anak na babae. Ginoong Davis, maupo po kayo sa upuan ng karangalan. Victor, narinig ko na kukuha ka ng pagsusulit sa probinsya. Hindi biro iyan. Inimbita kita ngayon dito para humingi ng payo sa iyo. Ginoong Davis, sige, kumain na po kayo. Ang aking kapatid na babae at ang kanyang asawang tanga ay darating dito anumang oras. Aba! Aling mayamang pamilya ang naligaw? Wow, ang ganda ng tindig. Baka anak siya ng isang opisyal galing sa lungsod. Naantala sa daan, kaya ako nahuli. Ikaw! Teka, hindi ka na ba tanga? Salamat sa pag-aalala mo. Salamat kay Stella sa paghahanap ng pinakamagagaling na doktor. Ganap na akong gumaling. Narinig ko na may mga bisita ang biyenan ko ngayon. Kaya isinama ko si Stella para magdiwang. Ang pasaway na si Stella. Ang swerte-swerte. Kaya gumaling ka na, Julian. Binabati kita. Napakaganda nito. Halika, umupo ka. Marami na akong narinig tungkol sa iyo, Ginoong Davis. Masaya akong sa wakas ay nakilala kita ng personal. Mayroon akong tanong na bumabagabag sa akin. Sige, magpatuloy ka. Ang paglipas ng panahon ay ganito. Walang tigil araw at gabi. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang taong pumanaw, tulad ng aking asawa, umiiyak araw at gabi. Napakatalino. Tunay kang si Ginoong Davis. Ano ang problema? Ang Ginoong Davis na ito ay peke. Ang Ginoong Davis ay tunay na isang likas na henyo. Si Victor ay maaaring mag-aral sa iyo. Ito ay isang pagpapala mula sa ating mga ninuno. Maliit na bagay para sa iyo. Wala yan, talaga. Kita mo? Yan ang tunay na kaalaman. Kahit na ang iyong asawa ay hindi na tanga. Nawala na ang napakaraming taon. Mamaya, hayaan mo siyang mag-alay ng ilang toast kay Ginoong Davis upang humawa ang ilan sa talino na iyon. Peke, manloloko. Hindi ka karapat-dapat sa toast ko. Julian, nabaliw ka na. Ikaw, isang karaniwang tao na walang ranggo, bakit ka nangangahas magsalita ng ganyan? Ang pagsusulit sa prepektura ng Riverdale, ang ikalawang sesyon ay sumusubok sa pagsulat ng hatol, ang ikatlo ay sumusubok sa mga katanungan sa patakaran. Aling tanong ang sinagot mo noon? Ginoo, Ako, matagal na. Hindi ko maalala. hindi mo maalala ang pangalan ng iyong guro o ang mga tanong sa pagsusulit. Nakuha mo ba ang iyong opisyal na ranggo sa panaginip? Dahil nagpanggap kang may opisyal na ranggo upang manloko ng mga tao, itatali kita ngayon at dadalhin kita kay Magistrado Brown. Ako ay may apurahang negosyo sa bahay. Ang perang ito ay handog mo sa akin. Ang pera, ang 1,000 piso ko. Julian, bilisan mo at habulin siya. Lumabas ka!
Bobong babae. Lahat ng iyan ay tangang ideya mo. Ako, Victor, umaasa lang sa sarili ko upang pumasa sa eksamen ng probinsya. Hindi ko kailangan na imbitahan mo si Ginoong Davis o Iskolar Wang. Ngayong araw ay isang lubos na kahihiyan. Julian, Peke pala ang iskolar na iyon? Ang 1,000 piso ba ay walang kabuluhan? Magsalita ka. Mama, paano ko malalaman na peke siya? Sinaktan mo ako? Sinasaktan kita, malas. Darating si Spike para maningil bukas. Ang 1,000 piso ang gagamitin ko sana para bayaran ang utang, perang pangkabuhayan ko. Ngayon hindi na natin ito mababayaran. Mapapalo hanggang mamatay ang tatay mo bukas. Bakit ka ba nag-aalala? Wala ba tayong maraming manok at baboy? Pagdating ng maniningil bukas, ibigay na lang natin ang mga manok at baboy para bayaran ang utang. Oo, mahal, bakit ka galit na galit? Hindi na kailangan mag-away ng husto sa mga bagay-bagay ng pamilya. Tandang, maaari mo bang akitin ang lahat ng maliliit na inahin? Nasa iyo na ang lahat. Walang problema. Mahal. Lumayo ka! Mahal. Umalis ka! Oy. Gamitin ang sukdulang galaw. Ano ang tinatawanan mo? Tumatawa ako dahil ang tatay ko at ang ina-ina ko ay tuluyang babagsak. Ahem. Hindi kita binigo. Mga 100 manok ni Ginoong Smith, matataba at maliliit na inahin, lahat ay naakit sa aking alindog at sumama sa akin ng palihim. Kinuha mo ang manok. Sige, ano yung baboy na yan? Huwag mo na akong paumpisahin. Si Wang Guishiang ang nagpakain ng baboy. Hindi siya pare-pareho. Nakita ng baboy na ito na tumakbo ang manok at sinundan lang nito. Hindi ko ito mapaalis. Ito yung laging binabanggit ni Mama? Ang mahiwagang manok na nagpoprotekta sa pamilya? Oo, ang galing niya. Mula ngayon, ang iyong mga kagamitan sa pagsulat ay sagot ko na. Lintik na hayop. 2 araw kitang tiniis. Sumasakit na ang likod ko. Ibebenta kita ngayon. Mahal. Smith, nawala na ang baboy at manok. Naku, darating si Spike para manggolekta ngayon. Diyos ko, sino ba ang kumuha sa kanila? Ginoong Smith, halika rito at magbayad ka na. Boss Spike, bigyan mo pa ako ng ilang araw. Nawawala ang aking mga manok at baboy. Talagang hindi ko kayang makalikom ng 1,000 piso. Nawawala? Sa tingin mo ba ako ay isang idiot? Dahil hindi ka makabayad, gagawin natin ito sa mahirap na paraan. 1,000 piso para sa 2 kamay mo? Hindi! Boss Spike, maawa ka! Boss Spike, pakiusap dahan-dahan lang. Ang aking pangalawang manugang ay isang iskolar. Isang iskolar? Oo, ang aking pangalawang manugang ay ang kagalang-galang na Iskolar Miller. Ang aming pamilya ay madalas sumusuporta sa kanya, kaya tiyak na tutulungan niya kaming bayaran ang utang. Siya, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Kung hindi mo kayang makalikom ng pera, puputulin ko ang dila mo, babae, pati na rin. Oh, Chloe, Victor. Anong kahihiyan? Talagang kahiya-hiya. Sumpain ang dignidad mo. May utang sa akin ang biyanan mo ng 1,000 piso. Bayaran mo na. Bakit ako magbabayad? Victor, ang pera. Para imbitahan si Iskolar Vance, binayad namin ito. Paghahati ng kahoy, at pag-igib ng tubig, paglalaba, at pagluluto, ginawa namin lahat ng mabigat na pagbubuhat.
Hindi mo kami pwedeng talikuran ngayon. Bitawan mo. Teka, Ginang Smith, hindi iyan patas. Noong pinakasalan ni Chloe ang pamilya Miller, kayo ang nakiusap na tanggapin namin siya. Tungkol sa kaunting perang iyon, kusang loob ninyo itong binayad, at kusang loob ninyo ginawa ang trabaho. Anong kinalaman ko doon? Ikaw, ano ang sinabi mo? Sab ko, kusang loob. Kusang loob. Hindi mo ba naiintindihan, Ginang Smith? Ikaw. Victor, ang paggalang sa magulang ang pinakamahalagang birtud. Ang biyenan mo ay malapit ng putulan ng kamay. Kung ikaw, Scholar Miller, ay tumangging tumulong sa nangangailangan, malalaman iyon ng lokal na akademya at hindi ka man lang makakakuha ng pagsusulit sa taglagas ngayong taon, di ba? ₱500 lang. Kalahati lang iyan ang kailangan natin. Spike, huwag kang masyadong magmalabis. Ang lalaking ito ay malapit ng maging isang iskolar. Kung pumasa siya, isipin mo na lang ito bilang pabor. At tawagin nating, tapos na. Kung hindi siya pumasa, babayaran niya ang 5,000 na may tubo. Tawagin nating tapos na. Magandang deal iyan. Deal! Ako, si Victor, ay isang henyo. Tiyak na papasa ako sa pagsusulit. Ang deal na ito, kukunin ko. Oy, sandali lang. Hindi pwede. Kung hindi siya pumasa, kailangan niyang bayaran ang 5,000 piso. Sinasabi mo bang hindi ako papasa? Julian, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Itlog! Itlog na ipinagbibili. Tingnan ninyo. Sariwang itlog. Stella, kailan tayo uuwi? Kapag naubos na ang benta. Miss, hindi mo ako matiis, di ba? Itlog na ipinagbibili. Itlog na may 3 pula. Wow, talaga namang itlog na may 3 pula. Stella, paano mo pinalaki ang iyong mga manok? Kahanga-hanga. Bigyan mo ako ng 10 may 2 pula, para sa swerte. Eto na. Babalik ako sa susunod. Paano mo nagagawa iyan? Dahil sa patuloy kong pagsisikap, pagtatrabaho araw at gabi. Dahil lahat sa aking alindog. Ang talino mo talaga. Alam kong may alindog ka. Ang tangang ito ay marunong nang mag-enjoy sa buhay. Huwag na nating balikan ang nakaraan. Ang buhay natin ngayon, hindi ba't unti-unting bumubuti? Buti na lang maganda pa ang buto ng baboy na ito. Sa wakas, nakuha na ang karne. Tama ka. Sa pagbabantay ko, bawat hayop ay tumataba. Sige, tigilan mo na ang pagyayabang. Gabi na, kailangan ko nang pumasok. Para tingnan kung handa na ang basket ng pagsusulit ni Julian. Kailangan mag-ingat sa mga probisyon. Paano kung magdagdag pa ako ng 2 siopaw? Kinakabahan ka? Paano hindi? Kung makapasa ka sa exam, magiging scholar Vance ka? Pero kung hindi ka pumasa, Kung hindi ako pumasa, tapos ano? kung hindi ka pumasa, ang mga tao sa likod natin ay tiyak na magchichismis. Nag-aalala akong mapalungkot ka. Tungkol sa exam, gagawin ko ang aking makakaya. At bahala na ang tadhana. Malay mo, manatili ka lang sa bahay at hintayin mo ako. Sige? Si, hihintayin kitang bumalik. Pumunta si Julian para kumuha ng lokal na pagsusulit. Sa nakaraang 7 araw. Para sa akin, ay mas hindi matiis kaysa sa lahat ng taon ng pang-aabuso mula sa pamilya Smith. Buntong hininga. Ay naku, Stella, nagdurugo ka. Luna? Ano sa tingin mo ang ginagawa ng kapatid mo sa examination hall ngayon? Stella, masyado kang nag-aalala kaya hindi ka makapag-isip ng maayos. Alam mo kung ano ang ugali ng kapatid ko, diba? Lagi siyang maingat sa lahat ng ginagawa niya. Kahit ang bulag na manghuhula ay sinabi na si Julian ay isang likas na henyo.
Isang simpleng lokal na pagsusulit ay hindi magiging problema para sa kanya. Sana tama ka. Uy, anong ginagawa mo? Bumalik na ako. Maligayang pagbabalik? Eto, uminom ka ng sabaw ng tadyang ng baboy. Pampalakas to sa'yo. Kumusta ang nangyari? Hindi naman masama. Buti naman. Kumain ka na, kailangan mo ng lakas. Kapag lumabas na ang mga resulta, magpunta tayo sa bayan para tingnan ang listahan ng mga resulta. Lumabas na ang listahan. Pumasa ako. Hindi ako pumasa. Wow. Huwag kang matakot. Hindi, wala pa rin. Talaga bang bumagsak ako sa pagsusulit? Stella, tingnan mo sa dulong kanan. Pumasa! Julian, pumasa ka! Ikaw ang nangungunang mag-aaral. Bakit ka umiiyak? Hindi ba ito inaasahan? Si Julian ba iyon? Umalis ka. Umalis kayo sa daan ko. Lahat kayo. Pwede bang magtanong, binata, ikaw ba ang nangungunang mag-aaral ng lokal na pagsusulit? Julian? Ginoong Vance? Ako iyon. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Ako ang mayordomo sa lugar ni Magistrado Brown. Ang aking amo ay naghanda ng piging sa ang Tipsy Tavern at inutusan akong anyayahan si Ginoong Vance para sa isang usapan. Inaanyayahan siya ni Magistrado Brown sa isang piging. Ito ay hindi ordinaryong piging. Ito ay tungkol sa pagkuha ng isang magandang manugang. Narinig ko na si Magistrado Brown ay may isa lamang anak na babae. Si nangungunang Scholar Vance ay tumama ng ginto. Ako ay isang babaeng tagabayan lamang. Paano ako makikipagkompetensiya sa anak na babae ng mahistrado? Maraming salamat, Magistrado Brown. Ngunit natatakot akong kailangan kong iuwi ang aking asawa sa aming bayan ngayon. Kaya hindi talaga ako makakadalo sa piging. Mangyaring ibigay ang aking paumanhin. Ginoong Vance, sabihin mo lang oo. At kapag umupo ka sa pagsusulit panlalawigan, ang aking amo ang bahala sa lahat. At para sa babaeng tagabayan na ito, paano siya kailanman makakasunod sa katayuan ni Scholar Vance? Julian, Oo, galing ako sa mahirap na pamilya. Pero nabasa ko na ang mga klasiko at alam ko, ang asawang kasama sa hirap ay hindi dapat iwanan. Si Stella ay nasa tabi ko noong mga mahihirap kong araw at sumama siya sa akin sa hirap at ginhawa. Sa buhay na ito, ako, Julian, ay magkakaroon lamang siya bilang aking asawa at hindi na ako magkakaroon ng ibang babae. Napakagandang halimbawa ng hindi pag-abandona sa asawa. Si nangungunang Scholar Vance ay isang huwaran para sa ating lahat. Sige, Julian. Kaya gusto mong gawin ang mga bagay sa mahirap na paraan. Hintay ka lang. baliw ka ba? Iyan, ang mahistrado. Na-offend mo siya? Kaya paano ka magpapatuloy sa landas ng mga pagsusulit ng imperyo? Kung hindi ko man lang maprotektahan ang sarili kong asawa, ano ang silbi ng pagkakaroon ng opisyal na ranggo? Ang laking idiot. Mama, tama ba ang presyong ito? Chloe, mangyaring magsalita ng mabuti para sa tatay mo at sa akin. Hayaan mo kaming makahinga. Si Victor ay malapit ng kumuha ng pagsusulit sa probinsya. Marami kang utang. Bayaran mo ito sa pamamagitan ng paggawa ng mga gawaing bahay. Hindi ba iyon tama lang? Anak, ako ang nanay mo. Paano mo? Napakagaling.
Stella, nandito ka ba para pagtawanan kami? Tingnan mo ang gulo mo ngayon. Kailangan ko ba talagang mag-abala para makita ito? Pero ikaw, Chloe, sa bahay, hindi ka kailanman tumulong. Ngayon kaya mong gawin ang lahat ng uri ng gawaing bahay. Anong pagmamalaki mo dyan? Tiyak na bumagsak si Julian sa pagsusulit. Hindi lang pumasa si Julian, kundi siya rin ang nangungunang mag-aaral sa lokal na pagsusulit. Imposible! Nagsisinungaling ka. Paano siya naging nangungunang mag-aaral? Mas mabuting mag-alala ka pa kay Victor. Kung siya ay bumagsak sa panlalawigang pagsusulit, kailangan mong bayaran si Spike ng 5,000 piso. Eh ano kung 5,000? Tiyak na papasa ang asawa ko sa panlalawigang pagsusulit. Anong tinatayo mo diyan? Halika rito. Nahuli. Bakit ang layo-layo mo? Tingnan mo, katatapos ko lang i-edit ang bahaging ito. Tigilan mo ako ng tingin. Mas marami pa ngayon. Relax lang. Walang nagmamadali sa'yo. Tingnan mo, nakaipon ako ng malaki. Mukhang pera? Isabit mo ang tubig dito. Tiyaking matibay lahat. Para madaling kunin sa daan. Sa wakas, nakaimpake na lahat sa loob at labas. Hindi na sayang ang lahat ng pagod. Stella, tigilan mo na ang pag-iimpake. Matagal ka na dyan. Mama, isasabit ko mamaya ang pinatuyong karne. Hindi magugutom si Julian. Si. Stella, ito ay hindi ordinaryong karwahe para sa pagsusulit. Mas maganda pa ito kaysa sa karwahe ni Magistrado Brown. At mas komportable pa. Sobra ba ito? Magkano ang halaga nito, Mama? Si Julian ay kukuha ng pagsusulit sa Oak Haven. Paano siya sasakay sa karito ng baka? Mapapagod siya. Salamat, Stella. Kami ni Luna ay titingin kung may nakalimutan kami. Sinong nagsasabing mahirap ito? Ito ay puhunan para sa kinabukasan para maging asawa ako ng scholar. Kung bumagsak ka sa pagsusulit, papabayaran ko sa iyo ang pera para sa karwaheng ito na may interes. Sige, kung hindi ako pumasa, ipagbibili ko ang sarili ko bilang alipin at maghahain sa iyo ng tsaa at tubig araw-araw. Mas mabuting tandaan mo iyan. Wow, ang ganda ng karwaheng ito. Pagkatapos ng lahat, siya ang nangungunang mag-aaral. Ang estilo ay talagang kahanga-hangi. Tama ka. Sa wakas ay nakita na ni Stella ang liwanag sa dulo ng lagusan. Ngayon, siya ay magiging asawa ng iskolar. Sa loob ay 5,000 piso at ilang mga salapi. Itago mo sa iyo. Pagdating mo sa Oak Haven, maghanap ka ng malinis at tahimik na tuluyan. Ang pagkain sa bulwagang pagsusulit, kung mahirap lunukin, kainin mo ang pinatuyong karne na inihanda ko para sa iyo. Habang nasa bahay ka, mag-ingat ka. Sasama na rin ako. Bakit ka nakikialam? Gusto kong pumunta sa Oak Haven at makita ang mundo. Paano kung may sumubok na sakta ng asawa mo? Makakatulong din ako. Sige, sumama ka na lang. Sa tingin mo ba na kakaiba na nakikipag-usap ako sa isang tandang? Nagchichismisa ng mga taga-nayon. Sabi nila, tuwing umakyat ka sa bundok, nagbubulong-bulungan ka habang hawak ang malaking tandang na iyon. Parang inaalihan ka. Pero sa tingin ko, ikaw at ang malaking tandang na ito ay parehong mga anting-anting ng swerte para sa aming pamilya. Bobong babae, sinabi ko sa iyo na mag-impake ng mga tuyong rasyon at nagdala ka lang nito matigas na tinapay na mais? Victor, naubos ko na ang lahat ng aking dote. Ang kariton ng asno na ito ay inupahan gamit ang pera ng aking ina.
Hoy, nagtataka ako kung sino ito. Ganyan kaayos, hindi man lang nag-aaral. Ano ang makakamit mo? Ang mga iskolar ay kailangang magtiis ng hirap, pero hindi pa ako nakarinig ng isang hindi man lang makaipon ng gastos sa paglalakbay para sa pagsusulit. Hindi yun hirap. Luma at sira-sira lang yan. Ang 5,000 dolyar na nakasulat na pangako ay nasa kamay pa ni Spike. Kung bumagsak ka sa pagkakataong ito, ang pamilya Miller ay baka hindi naman natili ang asnong sira na yan. Paano mo nagawang sumpain si Victor? Umuwi ka. Tigilan mo ang pagpapakatanga mo. Ang araw na bumagsak siya sa pagsusulit, doon magiging kasiya siya. Alis na ako. Hintayin mo ang aking magandang balita. Ingat sa paglalakbay. Stella, ngayong pagkakataon, si Julian kong kapatid na lalaki ay pumunta sa Oak Haven para sa pagsusulit ng probinsya. Bakit hindi ka na nag-aalala? Ano bang dapat ipag-alala? Ang kapatid mong lalaki, nasolusyonan na niya lahat. Tama, ang kapatid mo ay mas determinado kesa sa iyo. Mama, Ngayon ay 14 ng ika-8 buwan. Sa pagbilang ng mga araw, bukas ay ang huling pagsusulit ni Julian. Sana maging maayos ang lahat para sa kanya. Iniisip ko, kung ano ang ginagawa niya ngayon. Miss na miss ko siya, walang pag-asang romantiko. Matulog ka na. Stella, ang asawa mo hindi man lang ako pinatulog sa kama. Ginoong Vance, wag mo akong sisihin sa paglalaro ng marumi. Pinahahalagahan ka ng mahistrado at gusto kang gawing manugang. Pero hindi mo kinuha ang pahiwatig, kaya kailangan ka naming i-frame para sa pandaraya. Mga guwardiya, may nandaraya gamit ang mga nakatagong tala. Julian? Bigla na lang nananaginip siya ng masama. Ginoong Clark, kumusta ang pagsusulit mo ngayong taon? Ang hirap ng mga tanong ngayong taon. Natatakot akong bumagsak ulit. Scholar Clark, may balita ka ba tungkol kay Julian ko? Bumalik ka na. Bakit hindi pa siya bumabalik? Ginang Vance, kumalat na sa buong Oak Haven. May nahuling nandaraya gamit ang nakatagong tala sa bulwagan ng pagsusulit. At isa itong Vance. Naku! Ayun, iyon na. Ang pandaraya ay ikinukulong. Baka hindi na siya makalabas doon. Nagsisinungaling ka. Hindi kailanman mandaraya si Julian ko. Aba, Ginang Vance, tingnan ninyo. Hindi ba iyon ang mandaraya mong anak? Binugbog ng halos mamatay sa bilangguan at ibinalik, ha? Ang baho niya. Pasensya na po, lahat. Sino ang asawa ni Victor? Ako po. Ito ba talaga ang asawa ko? Sa silid ng pagsusulit, natakot ang asawa mo. Bago pa man matapos ang unang pagsusulit, sobra siyang natakot kaya nagdumi siya at nawalan ng malay. Nawalan ng malay? Kung nawalan lang siya ng malay, ayos lang sana, ngunit pagkagising, gumawa siya ng malaking eksena. Nagalit ng sobra ang taga-suri kaya inalis sa kanya ang titulo ng scholar. Sabi ni Confucius,
Matuto at magsanay. Sinabi mo? Gagawin mo akong asawa ng isang dakilang iskolar. Gusto kong maging asawa ng isang dakilang iskolar. Ay, pag-usapan natin ito. Narinig ko ang tungkol sa anak mo. Hindi na siya iskolar ngayon. Kung gayon, bayaran mo ang utang ng iyong kamag-anak. $5,000, may interes. Boss Spike, Saan namin kukunin ang ganyang kalaking pera? wala kaming ganyang kalaking pera. Bah, walang pera ha. Durugin ito. Hanapin ang titulo ng lupa. Yung 5 ektarya ng matabang lupa at ang barong-barong ng pamilya Smith lahat ay akin. Hanapin ang lugar. Boss Spike, wag mo akong pagbuntungan. Hindi ako ang may utang na ito. Nakasulat ito sa itim at puti. Tinatanggi mo pa rin? Boss Spike, nahanap namin ang titulo para sa matabang lupa. Ha 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 ha. Tara na. Pumunta tayo sa Smith Village at kunin ang bahay. Isang kasalanan. Sa edad ko, kailangan ko pa rin kumain ng tinapay na mais na may halong dumi. Yaga lang, kapag naging Scholar Miller na si Victor, di ba magiging maganda na ang buhay natin? Sana nga. Natatakot ako na baka hindi na dumating ang araw na iyon. Sino yan? Naglakas loob kang sipain ang pinto ko? Pagod ka na bang mabuhay? Huwag hawakan ng kahit ano. Akin na ang bahay na ito. Lumabas ka na ngayon. Ang manugang ko ay si Scholar Miller. Haha, tinatawag mo pa rin siyang Scholar Miller? Pa, ang manugang mo ngayon ay nawalan na ng titulo ng scholar. Naging katatawanan siya sa mga paligid. Kayo, baka mas mabuti pang mamalimos na kayo gamit ang mangkok simula ngayon. Ginang Miller. Chloe, buksan mo ang pinto, Ginang Miller. Chloe, lahat ng kinakain at ginagamit ng asawa mo lahat ay galing sa amin. Bilisan mo at buksan ang pinto. Hindi ka pwedeng maging walang puso. Huwag kang dumating na nagsasabing may pagkakamag-anak tayo. Ba, ikaw, kung hindi dahil sa pagbabayad ng mga utang mo, ang pamilya Miller ay hindi mawawalan ng 5 ektarya ng matabang lupa ng walang dahilan. 5 ektarya, wala kayong iba kundi mga pulubi, mga malas. Ba, 2 pulubing malas? Ang pagkakita lang sa inyo ay dumudumi ang aking mga mata. Iyak, iyak, iyak. Ang ginagawa mo lang ay umiyak. Kasalanan mo kaya bumagsak ako sa pagsusulit. Kung napangasawa ko si Stella noon, Mahal, huwag kang magalit. Kasalanan ko. Lahat ay kasalanan ko. umalis ka! Ang makita ka ay masamang kapalaran. Mahal, Hindi lahat kasalanan ko. si Julian ay hindi rin pumasa. Mas malala siya kaysa sa iyo. Totoo ba iyan? Oo. Nahuli siyang nandaraya at nabulok pa rin sa bilangguan. Si Stella, na babaeng iyon, ay 10,000 beses na mas malala kaysa sa akin. Tama, wala na si Julian. Haha! Mas malala siya kaysa sa akin! Wala na siya! Isang baliw. Siya ay isang taong baliw. Hindi ako tapos. Si Julian ay mas malala kaysa sa akin. Ano ang sinabi mo? Wala. Paano ito nangyari? Ano ang gagawin natin? Yung mga tao sa labas, paniniwalaan ba natin lahat ng sinasabi nila? Hindi mo ba alam kung ano si Julian? Naghirap ka, mahal, pinagpapawisan ka. Pero napakadetalye ng pagkukwento nila. Labis akong nag-aalala kay Julian. Luna, ayos lang. Kailangan mong magtiwala kay Julian. Maliban kung makakita ako ng kautusan ng paghatol. Hindi ako maniniwala, kahit isang salita. Maari bang? Stella, mayroong maraming tao sa labas. Anong nangyayari? Magandang balita. Ang inyong Panginoon, Julian Vance, kumuha ng pagsusulit panlalawigan at naging nangungunang nakakuha ng puntos. Ginang Vance, Stella, pumunta kayo agad sa labas upang tanggapin ang magandang balita. Si Julian ng pamilya Vance ay pumasa sa pagsusulit ng probinsya. Asawa ng nangungunang iskolar, Stella, lumabas at tanggapin ang magandang balita. Lumabas ka at salubungin ang magandang balita. Stella, narinig mo ba yon? Para sa ating pamilya? Bilisan mo! Bilisan mo! Sige. Huwag magmadali. Hintayin mo ako sa bakuran. Pupunta ako para tingnan. Sige. Stella, alam ko na magiging maayos si Julian. Siya ay kahanga-hanga. Salamat sa langit, mga ninuno, pagpalain ninyo kami. Stella, binabati kita.
Magandang balita para sa mga Vance. Lahat ng mga chismis na kumakalat dati, hindi ako naniwala sa kanila. Tama, mabubuhay si Stella ng maganda. Imposible! Nagsisinungaling ka! Anong asawa ng nangungunang scholar? Wala siya kundi malas. Malas? Pinapakulong niya ang asawa ko. Kung patuloy kang magsasalita ng walang katuturan, huwag mo akong sisihin kung maging bastos ako. Ang aking Julian ay hindi katulad ng asawa mo, nalalabag sa batas ng ganyan. Ang magandang balita ay hindi maaaring peke. Hindi ito totoo. Peke, Peke lahat. Nagpapanggap ka, di ba? Tiyak na kinuha mo ang pera ni Stella para lokohin kami. anong nangungunang iskola? Idiot siya. Isang bilanggo. Paano siya magiging nangungunang scholar? Ang magandang balita ay peke rin. Ang kapal ng mukha mo! Paano mo nagawang siraan sa publiko ang bagong nangungunang scholar Vance? Hindi ako nagsisinungaling. Kumalat na ito sa buong Oak Haven. Nakita nila ang mga kodigo sa kanyang basket ng pagsusulit. Tinanggalan siya ng kanyang opisyal na rango doon mismo. Sige, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo na sa kanila. Nabilanggo ba si Julian? Ikaw na walang alam, bobong babae! Ang mga chismis na iyon sa Oak Haven ay isang palabas lang ni Ginoong Vance para ilabas ang kalaban sa pakikipag-ugnayan sa punong tagasuri. Napansin ni Ginoong Vance na may lihim na nagpapasok ng mga kodigo, kaya binaligtad niya ang sitwasyon at pinagawa niya ang punong tagasuri na magpanggap na arestuhin siya upang pakalmahin ang tunay na salarin. Ngayon lahat ng mga tiwali na opisyal ay tinanggal at iniimbestigahan. Ang embahador ng imperyo ay personal na naglabas ng isang dekreto ng hari na pinangalanan si Ginoong Vance bilang nangungunang iskolar ng pagsusulit sa probinsya. Hindi? Imposible iyan. Mahal? Ano ang problema? Ilabas mo sila dito. Sa ganitong masayang araw, anong malas? Binabati kita, Ginang Vance. Si nangungunang Scholar Vance ay parehong may talento at gwapo. Mayroon siyang magandang kinabukasan. Salamat sa tulong, opisyal. Maaari ba akong magtanong? Maaari ba akong magtanong? Maaari ba akong magtanong? Nasaan si Julian ngayon? Huwag kang mag-alala, Ginang Vance. Si nangungunang scholar Vance ay nasa likod lang natin. Tingnan mo, si nangungunang Scholar Vance iyan. Julian, Julian, Stella, bumalik na ako. mabuti at nasa bahay ka. Pumayat ka. Lahat ay nakatingin. Nangungunang Scholar Vance. Hindi ka ba natatakot pagtawanan? Pinaparangalan ko ang sarili kong asawa. Sino ang maglalakas loob na magsabi? Julian, anong ginagawa mo? Ibaba mo ako. Kumapit ka ng mahigpit. Ngayon, gusto kong malaman ng lahat na ang karangalan ng pagiging asawa ng nangungunang scholar ay nararapat sa iyo. mabuti. Kahanga-hanga, ang pamilya Vance ay sa wakas nagtagumpay na. Bilisan mo. Punasan mo ang mukha mo. Pagkatapos ng isang buong araw na pakikisalamuha, mas nakakapagod pa kaysa sa pagtatrabaho sa bukid, di ba? Hindi naman. Basta't nakikita kita, hindi ako nakakaramdam ng pagod. Ang bagay sa Oak Haven, talaga bang delikado tulad ng sinabi ng opisyal? Inihanda ko na ang sarili ko sa mga pakulo ni Magistrado Brown. Para lang mahuli ang lahat ng tiwaling opisyal, sumabay ako sa kanilang pag-arte. Siya nga pala, nasaan ang malaking tandang na iyon? May tao ba sa Oak Haven na nagluto nito? Ayos na ayos ito. Hindi lang ito naluto, may ginawa pa itong kahanga-hanga. Eh bakit hindi pa ito bumabalik?
Pagkatapos ng pag-anunsyo ng resulta, nag-host ang Education Commissioner ng isang piging. Dinala ko ito. Hindi ka maniniwala sa likod bahay. Naakit ito sa isang berdeng paboreal. Nakita ng commissioner na matalino ito at tumawa. Sabi niya, magiging matchmaker siya. Pinatira niya ito sa kanyang tirahan para alagaang mabuti. Itong pabago-bagong tandang. Iniyak nito tayo hanggang sa Oak Haven. Stella, may gusto akong pag-usapan sa iyo. Ang puno ng Akademya ng Puting Usa ay nag-accept at tinanggap ako bilang huling disipulo niya. Balak ko ilipat ang buong pamilya sa Oak Haven. Pero mahal sa Oak Haven, lahat ng bagay ay nagkakahalaga ng malaking halaga ang mga gastos natin. Huwag kang mag-alala sa pera. Susuportahan ko tayo sa pamamagitan ng pagkopya ng mga libro at pagbebenta ng mga pintura. Ako lang. Ayoko nang mahiwalay pa sa iyo. Kung nasaan ka, iyon ang aking tahanan. Sige, kung saan ka pupunta, susunod kami. At pagkatapos, ay ibabalik natin iyong nakakahiyang tandang. Itigil ang sasakyan. Nasa unahan ang panaderya ni Miller. Kukuha ako ng ilang piraso para kina Mama at Luna pang biyahe. Manatili ka lang. Babali ako agad. Sige, maghihintay ako. Salamat. Lumayo ka sa akin. Victor, halimaw ka. Dalhin mo siya palayo. Dalhin siya sa bahay aliwan o ipagbili sa matandang lalaki bilang kirida. Ibigay mo sa akin ang pera ngayon. Kailangan kong mabawi ang pera ko. Eto, Ha 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 ha. Nakuha ko ang pera. Ay! Ayoko. Ayoko. Papa, Mama. Tulong. Papa, Mama. Papa, Mama. Stella, Stella. iligtas mo ako. Ginang Miller, mali ang tao mo. Wala na akong kinalaman sa iyo. Ay, Stella, tumanggi kang tumulong sa nangangailangan. Mamamatay kang masama. Stella, nagkamali kami. Isama mo kami. Bigyan mo lang kami ng isang pagkain. Ito ang 200 piso na pambayad sa utang ng pagpapalaki sa iyo. Mula ngayon, magkahiwalay na tayo magpakailanman. Pumunta ka para kumuha ng mga pastry. Bakit ang tagal mo? Nakasalubong ko ang mga asong gala na humaharang, kaya naantala ako ng kaunti. Buti naman at ayos ka. Mama! Tingnan mo ako! Nakahuli ako ng paru-paro! Dahan-dahan, huwag ka mahulog. Kuihua, halika. Kumain ka ng ubas para mabasa ang lalamunan mo. Oh, Kuihua, mahal mo talaga ako. Tiyo Tandang! Laro tayo! Oh, mahal ko. Huwag hilahin, huwag hilahin. 5 taon na ang nakalipas. Nag-aral ng mabuti si Julian sa Akademya ng Hari at bumili ako ng tindahan sa King's Crest gamit ang pilak. Ngayon, ang negosyo ng tuyong paninda ay ginawa akong mangangalakal ng hari. Ngayon ang araw ng resulta ng huling royal na pagsusulit. Magandang balita, binabati namin si Ginoong Julian Vance, sa pagpasa, iginawad ang unang pwesto sa royal na pagsusulit, nangungunang iskolar. Umuwi na si Julian! Tingnan ninyo si Ginoong Vance. Tunay na isang likas na henyo. Bumalik na ako. Papa, ang galing mo sa pula! Kita mo? Itong nangungunang iskolar, nasaksihan ko siyang pumasa sa mga pagsusulit. Binabati kita, nangungunang iskolar. Sinabi ko na ang lahat ng karangalan sa mundong ito ay ilalagay ko sa iyong paanan. Nagtagumpay ka, Julian!